Tingnan nyo, 1,000 piraso ng fried pho. Oy, bakit hindi ka makatayo? Ayaw talagang matulog. Nako, hindi na ako makapaghintay. Sandali na lang, malapit na. 10 segundo na lang. Hoy, tingnan mo to. Ako'y o-order ng beef con sugarcane. Gusto ko. Ako na una dito. Unahin mo na yung akin. Iabot mo na ang akin. Ay! Naku. Naku. Magaling talaga sa gawa ng mga bata, no? Naubos na ngayong araw. Balik kayo bukas. Binigay ni Diyos ng pagluluto ang kalderong to. Kilala mo ang aking guro. Hindi papahuli sa iyo ang husay sa espada. Mukhang may tagapagmana ka na. Anong kailangan mo? Ay! Anong ginagawa mo? Lutuin mo ako ng crispy beef stir fry. Bibigyan kita ng 10 bilyon. Ano? 10 bilyon? Sarap. Ang sarap. Sa haba ng buhay ko, kailan may hindi pa ako nakakain ng masarap na pritong. Baka na ganito, talagang natanggap niya ang tunay na pamana ng Diyos ng pagluluto. Kilala mo ba ang aking guro? Alam ko, Tigil ang kalokohan. 10 bilyon. hala. 10 bilyon dito. Hindi. Lolo, nagbibiro ka ba? May 10 bilyon bang? Sa loob ng unang kit, puntahan mo ang nakasulat dito. May nagbigay sa iyo ng 2 bilyon ang natitirang 2. Buksan lang sa panahon ng kagipitan. Tandaan mo, tandaan. Hindi naman sa niloloko mo ang bata, hala! Sige. Lynn's Catering Group. Anong ginagawa mo dyan, bata? Tawagin mo ang chairman niyo. Kailangan ko siyang makausap. Hoy, batang paslit, gusto mo ring makipagkita sa chairman? Manatili ka sa malamig na lugar, alis na. Pakawalan niyo siya. May utang sa akin ng 10 bilyon. Gulong-gulong disbilyon? Nakita mo na ba ang disbilyon? Hagis mo pa baba. Ihagis mo. Ano ang ginagawa niyo? Bakit niyo ako pinapakawalan? Pakawalan niyo ako! Tigil! Bakit ang bastos mo sa isang bata? Kaibigan, sinong hinahanap mo? Anong pangalan mo? Ako si Lin Hu. Anong pangalan mo, Linhu? Hoy! Ikaw nga talaga, halika. Sundan mo ako. Chairman, Sino? si Linhu. Ano? Iilaw mo ang dila mo. Anak,
Ikaw nga talaga? Nahanap din kita. Anong anak? Oo, ako ang ama mo. Ikaw ang tunay kong anak na hinahanap ko sa loob ng maraming taon. Imposible, kung tunay kang ama ko. Bakit ngayon ka lang dumating? May sariling dahilan ang tatay mo noong ipinanganak ka. Skyfall. Ang Panginoon ay isang batang Ginoo, may nagniningning na bituing nagdaan sa langit kanina. Maaring masamang pangitain ito. Ang nag-iisang bituin ay tanda ng kapahamakan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? hindi mabuting balita mga ginoot ginang. Nasawi ang misis sa pagdurugo pagkatapos manganak. Ipinagkatiwala kita sa Diyosa ng pagluluto. Hayaan niyang ako ang magpalaki sa iyo. Ngunit ngayon may terminal cancer na ako. Kaya ipinagkatiwala ko kay Buti Hirlin ang paghanap sa iyo. Ha ha ha. May mga mata ang Diyos. Kaya natagpuan din kita. Ipapamana ko ang 10 bilyong Lynn's Restaurant Group. Sa iyo ko ito ipagkakatiwala. 10 bilyon? Totong 10 bilyon? Pero may isa akong kondisyon. Alam kong may kapalit ito! Gugulin ko ba ang 1 bilyon sa isang buwan para mamanahin ang yaman mo? Ganyan ang palabas sa TV eh. Nag-iisip ka ng masyado. Nais kong irepresenta mo ang Lynn's Restaurant Group sa paligsahan ng mga dalubhasang kusinero upang makuha ang titulong hari ng kusina. Saka mo makukuha ang lahat ng aking yaman. Anak! 8 taong gulang lang ako. Ginawa mo akong Diyosa ng pagkain? Yumaw na ang tagapangulo ng Lynn's Catering Group. Makukuha kaya ng 8 anyos na binata ang 10 bilyong yaman? Pwede nang umalis. Tagapangulo. Mga ginang at ginoo, nais kong ipakilala sa inyo si Lin Hu, bagong tagapangulo ng Lynn's Catering Group. Ito ang anak ni Ginoong Lin, isang bata lamang. Hindi ba nagloloko si Tagapangulo Lin, isang 8 taong gulang na bata? Paano niya mapaninagutan ng malaking tungkulin bilang Tagapangulo? Tama. Hayaan ng bata na maging tagapangulo ang Lynn's Group. Tapos na ito. Si Tagapangulo Lynn Butler ay isang ululang matanda. Bakit kayo walang pag-iisip? Ibinigay ang malaking kumpanya sa isang bata. Nakikita ko, gusto niyong lahat tayo magwawak. Tumigil kayong lahat, pero si Lin Hu rin ang tanging anak ng ating tagapangulo kung hindi siya. Sino pa? Ang karapat-dapat magmana ng Lynn's Catering Group? Anak nga siya ng tagapangulo. Pero may kondisyon ang testamento. Dapat kumatawan siya sa Lin Group at manalo sa paligsahan sa pagluluto bago siya maging tagapagmana. Nandito lahat ng veterano ng grupo, anak man ni Chairman Lin o hindi, susundin namin ang testamento. Gusto naming si Lin Hu ang maging bagong tagapangulo. Pero dapat sumali muna siya sa paligsahan at manalo. Kung hindi, hindi namin siya kilalanin. Hindi talaga namin tatanggapin yan. Hindi. Hindi. Anong ginagawa niya? Nagpapakulo lang yan ng gulo. Isang batang musmos. Anong karapatan niyang tumikim ng mga luto natin? Mga bata talaga. Matakaw at walang alam. Nangahas pang kainin ng handog para sa kanyang ama. Kung siya ang maging tagapangulo.
Wala nang respeto ang grupong ito sa industriya ng pagkain. Para kang ngumunguya ng wax, hindi malunok. Ganyan kayong mga sikat ang tinatawag na Four Heavenly Kings? Naku, may punto ka pala. Isa kang batang 8 taon lang. Hindi mo pa inubos ang gatas, di ba? Pangahas mong hinusgahan ang aming mga putahe. 4 na hari ng Lin, dekada ng dalubhasa sa pagluluto, upang marating ang narating namin ngayon. Hindi ko inakala, ngayon pa ako mapupulaan ng batang hungkag. Kung wala kang paliwanag ngayon din, sisiguruhin kong hindi ka makakalabas dito. Naririnig mo ba ako? Huli na ang lahat kung hindi ka magsisi ngayon din. Huwag mong sisihin kami kung mapuno kami. Ang tinatawag ninyong hari ng sushi na hindi marunong magsaing. Tamang tubig kanin para sa sushi. 1 bite, 1.5. Dapat malagkit lang ang sinaing kundi. Magiging parang pandikit ang kanin. Sira ang lasa nito. Hoy! Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi lang tubig, sobra-sobra pa ang sinaing. Pagdikit sa ngipin ng kanin, tito. Hindi imposible yan. Paano nababatid ng bata ang sikreto ng sushi? At ang hari ng kimchi ninyo, ang ginamit nyo. Dapat repolyong galing Korea mismo. Tama, ito pinakamagandang repolyo sa amin. At sigurado ako sa proseso ng pag-aasim. Walang kapintasan. Ang talaga kayo. Hindi nyo ba nakikita? Sa Daxia nagmula ang repolyo. At kilala sa buong mundo ang gulay ng Daxia. Ang sinasabi niyong premium na kimchi. Kahit baboy, ayaw kainin yan. Gago. At ikaw ay wow. Ikaw ang pinaka nakakainis. Hindi mo ba alam? Kilala ba ang islang bansa bilang may sakit na BSE simula 2001? Ipinagbawal ng Great Sea ang beef galing sa islang bansang iyan. Paano mo nasabing galing sa isla ang beef mo? A5 Wagyu, alam mong labag sa batas ginagawa mo. Pagkakamali lang lahat ito. Nagmamayabang lang ako. Karaniwang beef lang ang binili ko sa palengke. Hindi talaga A5 na baka. Aminado ka palang naloko ka. Ito. At ikaw, Hoy aking squirrel mandarin. Pero ang sangkap ng aming kumpanya, walang dayaang nangyari. di ko sinabing nanloko ka. Yung squirrel mandarin mo kasi habang piniprito 10 degrees, mas mataas ang temperatura. Nasira yung balat ng isda dahil dyan at ang batter mo ay masyadong makapal. Puro harina lang ang lasa. Lalapot lang yan. Magluto ka na lang ng pimple soup. Yung squirrel mandarin mo di naman wild. Alaga lang yan. Sa Jiangcheng pa rin pinapalaki yan. Hindi pwedeng. Kahit saan, pagtanim mo, malalasahan yan. Hoy, ito ang tinatawag na lotus tongue dandang beses mas sensitibo kaysa ordinaryong panlasa. Ano naman kung sensitibo panlasa mo? Masasabing foodie ka lang. Alam mo ba, bilang isang chef, kailangan mo talagang magaling, magluto, kayang gumawa ng putahe na mapapaniwala kami. Ang dami mong sinabi. Gusto ko lang itago na hindi siya marunong magluto. Kung magaling ka, magluto ka para subukan namin. Tama. Alam ko sasabihin mo yan muling pagmasdan. Ano ang tunay na pagluluto upang kayo'y maniwala? Ikaw ba talagang bata lang na 8 taong gulang ang tunay na chef? Kung makakagawa ka ng pagkain na mapatutunayan mo, ako'y luluhod ngayon din at kakatok ako sa iyo bilang guro. Hindi basta-basta ang maging guro ko. Kapag ikaw ang natalo, dito ka mismo magsasorry sa akin. Mag-apologize ka. Paano kung ikaw ang hindi makagawa? Kung hindi ko magawa sa harap ng lahat, babalik wala sa karapatan sa mana ng Lin's Catering Group. Binatang Panginoon, pag-isipan mo ng mabuti. Huwag kang kabahan, ilabas mo lahat. Itulak na. Nandoon ang mga luto ko. Kaya may dala akong handa. Anong klaseng pagkain ito? Takpan mo yan. Pwede mo ba akong paamuyin ng preskong aroma? Kasinungalingan yan. Buksan mo ang takip. Paboritong ulam ito ng maestro ko bago siya namatay. Ito ang pinakamagaling kong gawin. Panoorin niyo ito. Ano ba yan? Imposible to. Hindi mangyayari yan. Ito na ang maalamat na Akala ko'y isang bihirang kayamanan. Pero isang plato lang ng sinangag na itlog. Bata lang ba ito?
mga paninda sa kalsada lang. Nakakahiyang ipakita sa mga dalubhasang katulad ninyo. Kayong lahat, mga bata, mga sikat ninyong chef sa industriya, isang plato lang ng sinanggag ang ibibida ninyo? Mga taong walang muwang sa tunay na lutuan. Hindi ito ordinaryong sinangag, espesyal na sinangag ng aking maestro na Diyos sa pagluluto. Sinanggag ng Diyos sa pagluluto? Siya ba'y ang maalamat na Diyos ng pagkain? Imposible. Ilang taon nang nagretiro ang Diyos ng pagluluto, paano siya kumuha ng batang katulad mo? Pagke yang sinangak na yan. Ang dami mong salita. Totoo ba talaga itong sinangag mo? Tikman niyo at malalaman ninyo. Huwag niyong sisihin kung mapahiya si Chairperson Lin. Itang kinain na ito. Ang sarap! Paano may ganito kasarap na sinangag itlog sa mundo? Di ba't sinangag itlog lang ito? Ano masasabi mo? Di mo nagustuhan? Bakit mo ako pinakain ng masarap na sinangag itlog? Paano kung di na ako makakakain ito? Sinanggag ng Diyos-Diyosan ang pagluluto sa mundong ito. Sino pa ang makakapagluto ng ganito kasarap kundi siya? Mukhang humanga kayo sa galing magluto ng binata. May iba pa bang pipiliin? Oo, siya ang kinatawan ng aming angkan. Lin, sa paligsahan, may tutol ba? Kung ganon, aking ipinahahayag. Aminado ako, masarap itong sinangag ng goblin. Ngunit kahit mamatay, di ako susuko. Tama si Wulang. Paligsahan ng kataas-taasang Diyos sa pagluluto. Pinakaprestihiyosong kompetisyon sa pagluluto sa buong mundo. Maraming iba't ibang kategorya ang paligsahan. Gaano man kagaling si Lin Hu, 8 taong gulang lang siyang bata. Hanggang saan ang kaya niyang matutunan? Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Hamunin niya kaming 4. Kung kayang talunin kaming lahat, saka siya karapat-dapat na kumatawan sa paligsahan. Tama, hindi ba siya gustong maging Diyos ng pagkain? Dapat talunin man lang kaming 4. Ikaw. Hoy! Payag ako sa hamon ninyo. May isa lang akong dapat idiin para sa akin, kayo ang mga nahahamon. Kayabang. Sana ganyan pa rin ang kayabangan ninyo. Ito rin ay para sa inyo. Sana ay huwag kayong maiyak pag natalo ng bata. Ha 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 ha. Bilang isang bihasang chef, mahalaga ang teknik sa paggagamit ng kutsilyo. Mas komplikado ang teknik ng aming lutong isla. Walang katulad. Kaya, ang unang hamon sa amin ay kasanayan sa paggagamit ng kutsilyo. Matagal ko nang gamit ang set ng kutsilyong ito. Karangalan kong matalo gamit ang mga ito. Yuranjun Sama, inilabas niya lahat ng maalamat niyang kutsilyo. Naalala ko huling pagkakita sa mga kutsilyong ito sa kasamang Wulang kung dapat nang magluto ng panghari para sa emperador ng isla. Ang lutuing isla, mahigpit ang pamantayan sa paggawa ng kutsilyo. Ang husay ni Goro-kun sa larangang ito ay nangingibabaw. Wala nang duda sa magiging resulta. Bata, tuturuan kita ng tunay na sining ng kutsilyo. Di ko inasahang ganoon kadali ang paghiwa ni Wulang Jun. Kasing nipis ng pakpak ng kuliglig. Talagang kamangha-mangha. Ang galing talaga. Bata, ikaw naman ang sumubo. Anak, ikaw na ang susunod. Guro, sa larong ito, mauna na lang tayong susuko. Jingzi Togoro, hindi lang siya bihasa sa paggamit ng kutsilyo. Ang kanyang kubyertos ay bihira pang kayamanan. Baka tayo ang talunin sa laban na ito. Ang tunay na Lutero ay nasa kakayahan, hindi sa kagandahan ng kagamitan. Harapin mo siya. Ito lang ang gagamitin ko. Anong ginagawa ni Lin Hu sa tokwa? Hindi ka pa rin mag-uukit? Hemp, ang lakas ng loob ng batang ito.
Ang pag-uukit ng tokwa namin ay ginagamitan ng matigas na tokwa. Ang tulad nitong malambot na tokwa, napakalambot na madudurog sa paghipo lang, nagpapakamatay ka lang. Haha, ang yabang ng batang ito. Akala ko may kakayahan siya, pero tofu lang ang hiniwa niya ng pino. Mukhang hindi na kailangang ituloy ang laban. Di ba? Haha? Ano? Pangahas mong gamitin ang sirang kutsilyo, nagdadad ng napakapinong tokwa. Posible bang ito'y tanyag na putahe na nangangailangan ng mahusay na paggayat? Vance, tofu. Makinis na sinulid na parang karayom, nakaugat. Hindi ko inaasahang ganito kagaling ang paggayat mo. Ano sa tingin mo sa galing ko? Aminado akong talo na ako. Ha ha ha! Pagbati, Ginoo. Master Hishi, si Mr. Goro, natalo siya. Sino pa ang nais mong hamunin? Aminadong magaling sa paggayat si Linhu, pero pagdating sa pagkain, hindi ako sang-ayon. Dapat may kulay at bango ang pagkain, kaya hahamunin kita. Handa ka ba? Isang plato lang yan, di ba? Anong ikakatakot ko? Sige, sandali lang. Pagkatapos mong makita ang molecular cuisine ko, ganyan ka kumpiyansa? Ano ba yan? Nagluluto ka. Isang batang di pa nadaanan ng mundo, Ann Paul. Ang ginagawa natin ay molecular cooking sa putaheng kanluranin. Ang putaheng ito binubuo muli ang mga orihinal na molekula ng pagkain. Siyempre, oo. Napaka-komplikado ng mga hakbang. Kahit mga Michelin chef ay takot subukan ito. Ang galing maayos ang paghahanda ni Ann Paul ngayon. Mukhang muli nating masisilayan ang kanyang kahanga-hangang molecular cooking. Hindi naman masama. Handa na ang putahe ko. Tikman nyo. Pangkaraniwang strawberry lang to, di ba? Hindi. Ito ang maalamat na Dragon Roar Strawberry. Bagamat mukhang ordinaryong strawberry. Ang totoo. Pagkatapos lutuin ni Chef Ann kumpletong, nagbago ang molekular na istruktura nito. Ito ang sikreto ng molecular cooking. Handa na ang akin. Kayo Guro, sigurado po kayo? Ito ang molekular na lutuin ni Ann Paul kilala sa buong mundo, lalo na ang masining na ayos at gawa. Mahirap itumbas sa karaniwang putahe. Huwag mag-alala. Maraming uri ng pagkain sa Daxia. Hindi pa kayang pantayan ng molekular na lutuin. Subukan niyo ang lutuing chino. Ano? Tunay ba itong putahe? Bakit parang buhay na larawan ng pakiramdam? Ang West Building ngayong buwan. Taglay nito ang kagandahan ng tradisyonal na sining ng dakilang siya. Sino ang mananalo sa labanang ito? Ang pagkain ni Chef Ann ay parang huwad. Ang Moonman West Building ni Linghu ay may kakaibang lasa. Sa panlabas na anyo, mahirap magpasya sa Goro, sino sa tingin mo ang mas mahusay, Linghu o Ann Paul? Ang molecular cuisine ni Master Ann ay bago at kakaiba, at ang gusali ng Linghu na Moon Half West, isinasama ang ganda at konsepto ng pagkaing Tsino. Mahirap malaman ang pagkakaiba ng dalawa, dahil mahirap sabihin ang panalo sa hitsura. Bakit hindi natin tikman ang gawa ninyong dalawa? Ayos lang sa akin. Okay lang. Natikman ko rin ang putaheng ito. Kaya ba nitong tapatan ang kanyang hitsura? At iba pa. Bago tikman ang putaheng ito, iminumungkahi kong sumipsip muna kayo ng sabaw. Ganap nitong pupukawin ang iyong panlasa. Mas madali para sa inyo na maranasan ang artistikong konsepto na nilalaman ng putaheng ito. Sabaw.
Hindi ba't ordinaryong sabaw lang ito? Bakit mayroong misteryo sa sabaw na ito? May mali? Ano? Anong ekspresyon ni Chef Ann? Eksakto. Ang sabaw na ito ang may masamang lasa? Maaaring totoo yun? Hindi mo ba napansing nahihirapan uminom si Chef? Aminado akong talo ako sa laban na to. Bakit hindi pa napipili ang panalo? Naramdaman mo rin ang hiwaga ng sabaw na to. Akala ko bihasa na ako sa pagluluto. Wala nang pagkain ang makagugulat sa akin. Hindi ko inakalang mabibihag ako ng simpleng sabaw. Mukhang ordinaryong sabaw lang. Pero pag kinain mo na, ramdam mo ang lasa ng karne. Noong una, akala ko kailangan ng 12-dosenang sangkap at matagal na pagpapakulo para maging malinamnam na sabaw. Pero hindi ko inasahang magugulat ako sa sabaw, kahit gaano kahirap ang teknik. O kagandahan ng konsepto, ang sabaw na ito. Mas nangunguna pa sa molecular quiz. Akala ko bata pa lang si Lin Hu, di marunong magluto ng maayos. Di ko inasahang mananalo siya ng sunod-sunod. Mukhang minamaliit natin siya ng sobra. Sino naman ang susubok sa akin ngayon? Pwede ba kitang hamunin? Maganda man ang paghahanda at paggagamit mo ng kutsilyo. Ang lasa ang tunay na labanan. Sa lasa tayo maglalaban sa round na to. Etong parte ang paborito ko. Sinong chef ka rin pala? Sana may maibuga kang sorpresa. Hoy bata, di pa ako tapos magsalita. Anong mga kondisyon? Simple lang ang hiling ko. Paglulutuin tayo ng 10 putahe, bukod sa lasa ng pagkain. Tingnan natin sino ang mas mabilis. Handa ka ba? 10 putahe ang lulutuin? Kailan matatapos yan? Ganun ba? Ginagamit ni Chef Hong ang kanyang karanasan. Kahit gaano kagaling si Lin Hu, bata pa rin siya sa huli. 10 putaheng sunod-sunod. Madali lang yan sa ekspertong chef. Pero para sa 8 taong gulang, di mo kaya ituloy. Sabi ko si Chef Hong, ikaw ay isang matanda, nakipaglaban pa siya sa batang 8 taong gulang. Kung malaman ito, hindi ka ba nahihiya sa mga biro ng iba? Diye! Bilang isang kwalipikadong chef, hindi lang magaling na pagluluto ang kailangan. Malakas na pangangatawan ay importante rin. Kung wala siyang lakas, paano ka magre-representa sa Grupo Lin? Katawa-tawa, parang mga dahilan lang yan. Sa tingin ko takot ka. Kung hindi, sumuko ka na lang. Hindi mo kaya magluto ng 10 putahe ng sunod-sunod, makikipagkumpetensya ako sa'yo. Master, huwag pa dalos-dalos. Oh, huwag kang mag-alala. Ang tagapagluto ay hindi lang 10 putahe. Mas marami pa to sa aking pagsasanay. Kung walang tutol, edi maglaro na tayo. Master, nagsimula na ang laban. Handa na ang mga sangkap. Ano ba? Masyado pang maaga para kabahan. Hayaan mong dahan-dahan siya. Ako na ang mauuna. Ikaw? Anong ginagawa ni Lin Hu? Hindi naman yan nakikipag-unayan ba kay Chef Hong sa bilis ng pagluluto? Paano mo nilalaro ang laro? Mukhang alam na alam ni Lin Hu na hindi siya makakapantay kay Master Hong. Gulo-gulo talaga yon. Akala ko pa naman may kakayahan siya. Umabot pa ng kalahating araw. Hoy, basura! Unang putahe adobong patatas na maanghang at maalat. Masyadong mabilis si Chef Hong, tapos na agad ang unang ulam. Higit pa riyan. Tingnan mo ang sangkap na hinanda ni Chef Hong. Mga pangkaraniwang sangkap lang yan sa bahay at napakasimple ng mga materyales. Sa tingin ko, hindi aabuti ng 1 oras. Masasagawa lahat ng 10 putahe. Kitang-kita naman na hindi nagmamadali si Ling Hu. Ayaw niyang umatras sa laban, di ba? Master, tumigil na po kayo sa paglalaro. Malapit nang matapos ang 2 putahe ni Chef Hong. Kapag natalo tayo dito, sayang lahat ng pinaghirapan natin.
Ikalawang putahe, pritong sitaw. Naku, Binibini. Ikatlo't ikaapat na paraan. Ikalimang ang bilis talaga ni Chef Hong, kalahati pa lang yan. Mukhang kontrolado ni Chef Hong ang lahat, ni hindi makaagapay ang Spirit Tiger sa kabayo. Hahaha. hindi ko inakalang ganito. Kahina ang Spirit Tiger. Wala talagang laban. Hindi kasing galing kanina. Sumuko na lang bigla. Master, kahit magmakaawa ako, gawa ka na lang ng 2 putahe. Kahit matalo, wag naman sanang napakahiya. Tumahimik ka, mananalo na ako agad. Ika-6 na putahe ng Mapo Tofu. Huwag kayong maingay, kayo talagang mga sagabal panalo na to. Master, tapos ka na maglaro. Magluto ka na. Kung hindi, wala na akong oras magluto. Sige, sawa na rin ako maglaro, magluto na lang tayo ng dahan-dahan. Ginoong Goro, sa tingin mo, makakabawi pa ang Spirit Tiger? Napakaikling oras. Kahit pinakamadaling putahe, ang piliin ng tigre. Hindi niya kayang gumawa ng 5. Ano ba talagang ginagawa nitong si Linhu? Naghalo siya ng maraming sangkap nang hindi man lang hinugasan. Baka natatakot siyang hindi makapanaig kay Master Hong, kaya't umaamin na ng pagkatalo ng maaga. Mukhang overestimate pa rin natin itong batang 2. Hindi siya nagluluto. Nagluluto ba siya ng pagkain ng baboy? Buwisit, nilalapastangan niya ang mga sangkap hemp. Anong karapatan mayroon siyang maging opisyal na chef? Anong karapatan mo para magrepresenta ng kumpanya naming Lin? Sumali sa God of Cookery Contest. Si, Paano kayang posible ito? ang laki-laking kaldero ng sangkap. Kahit ako, mahihirapang buhatin yan. Saan niya nakuha ang ganitong lakas? Gaano man siya kalakas, anong magagawa niya? Malapit nang matapos si Red Chef, takot si Linhu na wala ng pag-asang manalo. Tapos na ang ika-7 kurso. Ngayon pa lang magsisimula ang mga bata magluto? Hindi kaya ito'y medyo huli na? Bakit hindi kita hintayin ng 1 oras? Baka sabihin nila inapi ko ang bata, Guro Hong. Sobra naman ang tiwala mo sa kanya. Kahit stew na ganitong klaseng putahe, wala ring saysay ang pagbigay ng dagdag na oras. Di ba? Hahaha. Anong klaseng putahe niluluto nitong si Linhu? Ang daming sangkap na inihalo niya. Parang hindi naman stew ang gustong gawin. Lokohin tayo. Huwag mo naman sabihin, di bababa sa 12 sangkap ang hinalo ni Linhu. Pagstuwin para mahiwalay ang mga sangkap, baka mabuo ko pang 10 putahe. Ano silbi ng pagsasama-samang ganun lang? Yang mga niluto niya? Kahit ang aso ayaw kumain yan. Nagpapapansin lang, hindi dapat minamaliit si Chef Hong. Hindi basta-basta itong si Linhu. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Lumabas na ang ika-8 putahe. Unang putahe, namumukadkad na bulaklak at kayamanan. Ang tagal mong nagluto ng 1 putahe, may 2 pa akong putaheng tatapusin, Apoy. Titingnan ko kung paano ka mananalo. Pangalawang putahe, perch na bukas na bote. Ito ay 2 putahe. Magaling ang malambot. 1 kaldero lang, pero 2 putahe. Tipid sa oras. Di ba dapat 10 putahe mula sa 1 kaldero? Paano kung makagawa siya ng 10 putahe sa isang kaldero? Ang dami niyang sangkap na kinuha. Ilagay sa kaldero at pakuluan. Masarap siguro itong pagkain at hindi ito malasa. Walang taros na pagmamadali. Pabayaan ang orihinal na lasa ng sangkap. Parang ginagawang unahan ang huli. Ikatlong putahe, dessert na strawberry yam. Ika-4 na putahe, patong na icing sa cake. Ika-5 putahe, 10,000 gintong tile. Ika-6 na putahe, braised na hipon. Ika-7 putahe, Buisit, ang bilis ko. Huwag magpa-apekto si Chef Hong sa mga daya niya. 2 pang putahe at panalo ka na. Tapos na ang ika-9 na putahe.
Isang putahe na lang, Chef Hong. Panalo ka pa rin, Chef Hong. Hindi pa sigurado. Mabilis din si Lin Hu. Nasa likod siya ni Chef Hong. Ikapitong putahe na ngayon. Kaso, karne lahat ang huling putahe ni Linhu. Kahit mabilis ang pakuluan ng mga karne, aabot pa rin ng kalahating oras. Tama. Ibig sabihin, kailangan tapusin ni Chef Hong sa kalahating oras. Ang huling putahe, panalo pa rin siya. May kalahating oras pa. Sapat na yon. Kalahating oras pa. Kailangan kong bilisan. Panloob na lakas. Kontrolado niya ang apoy para mapabilis ang pagluluto. Ito ang galing ng Diyos ng kusina. Paano natutunan ng bata iyon? Hindi ko inaasahan yon. May mahika pala sa lutuin ng great siya. Hindi ka pani-pani. Dalawang layunin kamay na nagpapainit ng ulam ng may dating at nakakapaghiwa pa ng gulay ng isang kamay lang. Ang dali lang. Mukhang delikado talaga si Chef Hong ngayon dahil hindi natin kayang pantayan ang bilis. Sana sa huling lasa na lang tayo maglaban. Itong pipino, halatang maraming hiwa ang ginawa niya. Bakit ganito pa rin itsura? Ito. Ito ba ang Chinese food? Kwento nga na ang Kun cucumber ay may maselang teknik. Kaya niyang gawin iyon ng isang kamay lang. Hindi ko talaga maisip. Ang lalim ng kahulugan ng mga pagkaing ito, dati akong proud sa hiwa ko. Nakakalungkot na mas magaling siya. Huling dalawang putahe ni Linhu ay lulutang na. Si Tito Hong ay okay din. Ikasyam na putahe, beef tofu. Tapos na. Ikasampung yugto. Dalawang chef 10 putahe ay halos sabay-sabay na luto. Mukhang parehas ang bilis ng dalawa, kaya sa lasa na tayo mag-decide. Galing pa rin ni Chef Hong magluto. Kahit simpleng lutong bahay lang, ayos pa rin ang pagkakaluto. Anong nangyayari kay Ji Ulong? Sarap. Ang sarap talaga. Ha 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 ha. Anong nangyayari dito? Halatang mga sangkap lang ito. Walang amoy. Tapos ang lasa ng bawat putahe. Mas malasa kaysa sa orihinal. Mukhang di na kailangan. Ituloy pa ang susunod na pagsubok. Mas magaling siya kaysa sa atin. Alam kong mga sangkap lang. Noong pumili si Linghu ng Dien Putahe, hindi ito basta-basta. Mula pa sa simula, planado na ang paghahalo ng sangkap, sinamantala ang magagandang katangian, tinakpan ang mga kakulangan ng sangkap, dinagdagan ng sariling teknik para lumakas ang epekto. Patikman naman ako. Ako muna. Pauna ako sa pagtikim. Ako ang mauuna. Huwag kayong mag-agawan. Ako muna, palipati ninyo ako. Ako muna. Ako ang nauna. Ako ang mauuna. Natalo ako. Batiin natin si Master Linghu, 3 panalo, ng sunod-sunod, na patunayan na niya ang kakayahan niya. Karapat-dapat itong sumalamin sa Lin's Catering Group sa paligsahan ng kagalingan sa pagluluto. Siya, hahaha. Pinakabagong balita kumpirmado ng Lin's Catering Group sasali sa paligsahan sa pagluluto ngayon. Ayon dito, mga tagapagmana ng Lin ang ipapadala si Linhu na 6 taong gulang ang magre-representa. Isang batang 8 taon? Kumusta na ang pagkuha sa Lin's? Ginoong Eric, maaasahan mo, umabot na sa 10 bilyon ang utang ng Lin's. Sa pagkakataong ito, kung matagumpay tayong sasali sa pinakamahusay na chef competition at manalo ng kampyonato, ang buong merkado ng catering sa Great Shia ay mapapasakamay ng Pangulo ng Norma Group. Ang Lin's ay napakahalaga sa susunod na yugto ng ating grupo. Hinding-hindi ako papayag ng anumang pagkakamali. Naiintindihan mo ba?
naligaw ka sa paggawa ng steak ngayon. Masyadong mataas ang temperatura, nasunog ang steak. Mag-ingat ka sa susunod. Opo. Pagbati, Ginoo. Ngayon ang bawat miyembro ng grupo ay humahanga ng lubos sa iyo. Heto na tayo. Basta't manalo tayo sa pinakamahusay na chef competition. Kaya, ikaw ang tunay na tagapagmana ng Lynn's Catering Group. Ay! Haha! Ibig sabihin ba nitong magiging bilyonaryo na ako? Oo, maaari mo na itong manahing agad. Ang 10 bilyong utang ng chairperson. 10 billion yun. Sandali! Ano ang sinabi mong 10 billion? 10 bilyong utang. Ano? Boss, hindi nyo ba alam? Boss, dati, sumali ang grupo sa Peak God of Cookery Competition at natalo sa Norma Group. Pagkatapos, ang vice president ng grupo ay lihim na. Maraming chain restaurant ng grupo ipinagbili sa Norma Group. Kaya tuluyang bumagsak ang presyo ng shares ng grupo. Hanggang ngayon, umabot na sa 10 bilyon ang utang. Kaya pinapasali ka lang ng chairperson sa Peak God of Cooking Competition at manalo ng kampyonato. Ito ang Lynn's Catering Group natin. Nag-iisang pagkakataon para makabangon. Mga sinungaling kayo. Kahit 8 taong gulang na bata nagsinungaling sa akin, may konsensya pa ba kayo? Boss, panghabang buhay na pagsisikap ito ng chairperson. At saka, naianunsyo na sa publiko ang tagapagmana ng grupo, kailangan mong sumali sa Peak God of Cookery Competition at manalo ng kampyonato. Wala nang ibang pagpipilian. Ginihin niyo pala ako simula pa at kasabwat din yung matandang yun. Tama ka dyan! Mga tip mula sa matanda. Numero ng telepono. Si Lin Hu ay parang, nanalo ka ng karapatang sumali sa Lynn's Catering Group. Sino ka? Magpakilala ka. Ako si Lu Sisi, Pangulo ng Lu Financial Group at Honorary President din ng Great Chef Food Association, ang God of Cookery Contest na ito. Ito ay para sa kaligtasan ng catering industry ng Daxia. Basta matalo mo si Eric at manalo sa paligsahan. Hindi lang tutulungan si Lin sa utang niya. Magdadagdag pa ako ng 10 bilyon na puhunan. Kasundo, mananalo ako sa God of Cookery Contest ngayon. Binatang Panginoon. Ang kalaban natin ay traidor na si Li Ka-shing at si Hiroshi Kimura ng Norma Group. Ganon din sila. Si Li Jiacheng na yon, siya ang nagpabaon sa akin sa bilyon-bilyong utang. Opo, wag mo silang pakawalan. Butler Lin, ayos ka lang ba? Hoy, ito ang bagong tagapagmana ng Lynn's Group. Batang may Ito ang dating vice-presidente ng mundo, si Ji Yang. Si Lin Xiang ay talagang batang may pag-asa. Sa edad na 8 pa lang, sumali na siya sa digmaan para sa Lin Group. Noong una, ako'y nababahala. Walang kakampi sa digmaan para sa mga Lin. Malaki ang mundo, puno ng iba't ibang kababalaghan. Napakalawak ng mundo. Maraming bagay ang hindi kayang isipin ni Jilly. Gusto kong ipagtanggol ang angka ng mga linanalo sa pinakamataas na kompetisyon ng God of Cookery. Gaya ng inaasahan sa anak ng dating chairman, pambihira talaga ang dating. Sa tingin ko, biro lang ito. Magaling din naman si Jilly, tingnan ninyong lahat. Gaano kakapal ang mukha ni Jilly? Pwede yatang gawing baluti ang balat niya. Batugan, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Anong gagawin? Anong kaya mong gawin? Huwag na kayong mag-away. Tigilan nyo na. Magkapatid tayong lahat. Huwag mag-away sa harap ng mga tao. Anong ginagawa mo? Ano bang ginagawa ninyo? Tigil na. Huwag kayong mag-away. Sige, tama na ang away. Lin Hu, demonyo ka. Papatayin kita sigurado. Gusto kong mamatay ka. Mga minamahal na manonood,
malugod kayong welcome sa taunang laro ng Peak God of Cookery Contest. Ang unang contestant sa kompetisyong ito ay si Mr. Kimura Hiroya mula sa Norma Group, ang diyosa ng lutuing isla. Kalaban ni Master Kimura ay si Lin Hu mula sa Lin's Catering Group. Itong batang to haha. Hindi naman pwedeng isang 8 taong gulang ang sumali sa God of Cookery Competition. Wala na bang ibang tao sa Lin's Group? Ang lakas ng loob ng batang to, ni hindi nga yata makabuhat ng kawali. Mukhang alam ng Lin's na talo na sila kaya ipinadala na lang nila tong bata para lang hasain si Simula na. Ipapakilala ko ang mga patakaran ng laro. 2 kalahok. Pwede kayong pumili ng mga sangkap dito. Gagawa ng putahe para sa bawat isa. Titikman ito ng mga hurado. Mr. Kimura, mauna ka nang pumili ng sangkap. Ay, si Kimura Hongge. Kinuha ng lahat ng mantika at pampalasa. Ano ang gagawin ni Lin Hu? Nakikiprotesta ako. Hindi naman kailangan ng mga taga-isla ng pampalasa, pero sinadya pang kunin, naghihiganti lang siya. Hindi tanggap ang protesta. Hindi naman nakalista sa patakaran mga kalahok. Hindi pwedeng kunin ang di kailangang sangkap, kaya sumusunod naman si Mr. Kimura sa patakaran. Sunod naman Mr. Lin. Hu, pumili ka na. Ikaw, Butler Lee. Ang importante ay makalahok pa rin ang binata sa pagiging padalos-dalos na disqualify siya sa kompetisyon. Sayang naman. Buisit, may kinikilingan ang mga organizer. Paano matitiis? Tunog ng pagngiti. Host! Nakapili na ako ng mga sangkap. Sige, tulungan na kita. Oy, talagang di matatag tong batang to, salamat sa pagmamalaki mo sa'yo. Bigla lang nasira ng may konting problema. Mukhang ang Consular Catering Group ay talagang para sa amin. Ha ha ha. Huwag kang masyadong mayabang. Nagsisimula pa lang ang laban. Hindi pa alam kung sino ang mananalo. Gusto mo pa akong talunin gamit yang basurang sangkap? Kalahok ng Thunderfire, paalala ko lang. Sa paligsahang ito, lahat ng kalahok, di pwedeng gumamit ng sangkap na hindi aprobado. Pinapatrolya namin ang mga pampalasa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kasing sama mo. Bilang taga-Daksya mananalo ako ng patas at marangal. Ano ang ginagawa ni Ling Hu? Bakit hindi ka gumawa ng sopas na pandigma? Ang kalidad ng sopas ay nasa sarap nito. Wala nang dagdag na pampalasa kailangan. Mukhang ito na ang pinakamabisang opsyon. Ngunit ang sopas ay hindi tunay na antre, kahit pagalingan ni Lihu ang paggawa. Sa masusing paghahanda ni Kimura Hirono, baka tayo ang matalo rito. Base sa kalagayan ngayon, himala na lang ang maaasahan natin. Makikita natin, nagsimula nang magluto si Kimura, ang mga sangkap na kanyang pinili. Ito ang Kobe Wagyu, na pinakatanyag na karne. Kobe Wagyu, pangunahing sangkap at dalubhasang chef. Anong kakaibang kombinasyon ang mabubuo? Dinidilig ni Kimura ang mainit na mantika sa kanyang bistek ng paunti-unti. Ganito ang pamamaraan. Maiipon ang katas sa loob ng karne para mapanatili ang tunay na lasa ng Kobe at perpektong texture. Kimura gaya ng inaasahan sa ika-3 pwesto sa nakaraang God of Cookery Competition. Ang pagpili ni Kimura ng mga sangkap at ang pamamaraan ng pagluto ng mga isla ay umabot na sa rurok ng kasakdalan. Mukhang masarap ang hapunan natin ngayon. Tama.
ang karneng baka na pinili ni Kimura. Walang kapantay. Ang distribusyon ng taba sa steak ay pinakamaganda pattern na marmol niluto sa mataas na temperatura, inihaw na baka. Para itong ruby, tama? Parang hindi na kailangang maghintay sa katapusan dahil sa labanang ito. Sa pagpili pa lang ng sangkap, ang resulta ay sigurado na. Sige, mukhang matagumpay ang pagluto ni Kimura kaya. Tingnan natin ang kalaban niya. Ano bang ginagawa ni Linhu? Gagawa pa ba siya ng tokwa dito? Anong oras na ba? Naglolokohan pa rin si Spirit Tiger. Meron namang tokwa sa mga sangkap. Kailangan pa niyang gumawa. Sabi ko na nga ba, ang importante at contestang gaya ng Summit Food, paano ko ipapasa sa bata? Kapag natalo tayo, wakas na ng group. Hindi, naniniwala talaga ako. Hindi tayo pababayaan ni Master Ling. Mahal naming manonood, isang contestant na matiyaga kahit sa matagal na pagluluto, kayang gawing espesyal ang simpleng tokwa. Ito ba ang gustong ipakita niyang paraan ng pagluto? Ha 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 ha, cut! Nagsimula ng magluto ang fire contestant. Naglagay siya ng sili sa pasingawan. Pipitasin ba niya ang sili sa singaw? Sa wakas magluluto na si contestant Linhu. Mukhang wala lang siyang mantikang gagamitin. Gusto mo bang prituhin ng walang mantika? Ang operasyon ng mga Linhu player ay lalong hindi maintindihan. Magpapaasa siya ng sili mamaya. Magpapakulo ng taba sa ilang sandali. Sa ilang sandali lang? Di mo ba dadalhan kami ng madidilim na ulam? Oy, Hindi po, Master Linhu. Hindi siya sumuko. Tingnan niyo siya sa kawali. Ang tubig sa kawaling ito naging mantika na. Ah, ganun pala. Nagpapakulo siya ng mantika. Gusto niyang mantika ang gamitin imbis na langis. hindi ka panipaniwala. Talagang nakakagulat. Yan ang ganda ng lutong Chino. Sinong mag-aakala? Ang Spirit Tiger contestant. Walang mantika sa harap ng kompetisyon. Nagawan pa ng paraan. Hoy, di ba medyo madiskarte lang? Ano naman kung magpakulo ng mantika? Huwag kalimutan, kinukuha ni Kimura lahat ng toyo. Tama, malamig man o mainit na ulam. Basta walang toyo para pampalasa. Tiyak na hindi masarap ang putahing. Oo, mga minamahal na manonood ay kalahating oras pa sa laro. Sino sa dalawang manlalaro ang mananalo? Hintayin nating makita. Mga hurado, ito ang aking piniritong Kobe beef. Pakisubukan. Ito nga ay dekalidad na Kobe steak sa husay ng pagluluto. Ang sarap ng karne ay nakulong ng maayos. Isang kagat puno ang bibig ng bangang lasa ng baka. Parang nararamdaman ko tila buhay na buhay pa ang karne. Ang Kobe steak na ito may kasamang malinamnam na mustard sauce. Sa unang kagat pa lang, ramdam na ramdam ang tamis ng karne. Dagdag pa ang amoy ng wine. May kakaibang lasa pagkatapos kainin. Mukhang pinuri ng hurado ang luto ni Kimura. Ano naman ang susunod? Na pakita naman ang gawa ni contestant Linhu. Ang aking ulam ay mapo-tofu. Subukan niyo po. Hahaha. Bata, sigurado ka ba sa pangalan ng ulam mo? Nilagang tokwa lang ito ah. Nasaan ang pangkaraniwang anyo ng mapo tofu? Dapat may pulang sarsa, maanghang at mabango. Bakit puti ang iyo? Mapo-tofu ba ito? Malalaman ninyo pagkatikim mga hurado. Paano ito nangyari? Hindi ba't simpleng nilagang tokwa lang ito? Sobra ba talaga? Titikman ko.
Anong nangyari? Hindi pwede yan. Walang halatang sili sa tokwang ito. Bakit ang anghang at sarap ng lasa? Meron pang masarap na amoy ng karne. Maanghang na di maanghang. Kumain ng karne ng walang karne. Ang tagal ko ng lutero. Ngayon ko lang nakita ganitong paraan ng pagluto, aray. Ito. Oo. Sabi ko na mananalo si Master Lin Hu. Nanalo sa dayaan o talo, mukhang mababaliw sa galit ang tusong si Wuzun Hongye ahahaha. Imposible. Walang rekado tong batang to. Paano mo ako matatalo? Ay, natalo ako. Sa batang 8 taong gulang pa lang? Hoy, Matapos pagpasyahan ng mga hurado, inanunsyo na ang resulta ng laban. Bigyan natin ng palakpakan si Lin Hu para sa susunod na round. Sige. Okay lang yan. Alam kong kaya ni Master Lin Hu malapit ng muling umangat ang Lin's Group. Boss, nandito na sila. Boss, kailangan mong pakinggan ang paliwanag ko. Jacket lang ito at mukhang hindi basta-basta si Lin Hu. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Ang pagkatalo ay pagkatalo, ang panalo ay panalo. Mas alam mo ang kahihinatnan kapag palpak ka. Boss, Boss, patawarin mo ako. Boss, binigyan ako ng pagkakataon na... Hindi natin kayang mabigo dito sa Grupo Norma. Sunod na laban. Alam mo na ang gagawin mo? huwag kang mag-alala, boss. Hindi ko hahayaang mapahiya ka. Ang ibig mong sabihin? Si Lin Hu rin ang tinutukan ni Mu Zenghong madali pa ring panalo? Opo, CEO. Paano naman si ate? Sa galing ni Lin Hu sa paggawa, pwedeng umabot sa 20 bilyon. Aminado naman akong magaling siyang manggagawa, pero 8 taong gulang pa lang siya. Makikipagnegosyo pa ako sa bata. Hindi ako natatakot. Kapag nakilala mo na si Lin Hu, maiintindihan mo. Hindi ordinaryong bata si Lin Hu kapag nakipagtulungan ka sa kanya. Kaya, ito na ang pinakamatagumpay mong investasyon. Bakit ganito kataas ang tingin mo sa batang to? Siya. Mukhang dapat ko nga siyang makilala. Tumawag ka. Anyayahan mo si Lin Hu at kasama niya pag-usapan natin ang investasyon. Opo. Makikipagkita ang binatilyo kay G. Lu, mamaya. Dapat kang maging magalang 20 taon pa lang ang taong iyon. Ang henyong presidente ng konsorsyong pananalapi ni Lu. Nais naming mga Lu na umangat. Kailangan nating umasa sa tulong ng iba. Alam ko na hindi ba si Jilu ang Diyos ng yaman? Ako ang bahala sa kanya. Bakit naman? Patayin mo siya. Delikado ho. Nakapaligid sila sa atin. Ano? Buwisit. Malamang mga taga-grupo Loma ito. Ang target nila ay ang binatilyo. Iligtas agad ang binatilyo at umalis. Ginoo, alis na tayo. Aruy. Bilisan mo ho. Haharang kami para sa inyo. Kalihim, Lin. Wala na tayong oras. Ikaw ang target nila. Magmadali ka. Huy! Ginoo! Uurong kami. Binatilyo. Huwag kang matakot. Binatilyo. Dadalhin ka namin sa ospital. Binibini. Ginoo, gising na po kayo. Butler Lin, saan po ito? Ang karayom na inyong ipinaalaman ay may lason sa nerbiyos. Papatayin nito ang lahat ng nerve system sa inyong katawan at sa loob lamang ng ilang sandali. Mawawala ang inyong pandama at pang-amuga. Ibig sabihin, unti-unting mawawala ang inyong panlasa, pangamoy, pati paningin at pandinig. Ano? Hindi ba't ibig sabihin ito? Ay, parang basura na lang ako? Mabuti, nang pumayag akong mag-invest sa inyo. Kailangan ninyong manalo sa timbulan ng Diyos ng pagluluto. Ngayong wala na kayong pag-asa, manalo sa kompetisyon. Nawawalan na ng bisa ang ating kasunduan. Ginoo, kailan po ito nangyari? Kalimutan na ninyo ang kompetisyon.
Ang inyong kalusugan ang pinakamahalaga. Nakapagdesisyon na ba kayo? Kusa ka bang susuko sa laban? O iriris kong mabulag at mabingi? Ituloy ang laban. Binibini. Ako! Huwag kang mag-alala, boss. Sinalingho ay aking pinagbawalan ng mga tauhan ko. Sa susunod na summit tournament, hindi siya dapat makadalo sa paligsahan. Kahit anong gawin mo, walang problema. Ang patimpalak na ito bilang hari ng pagluluto ay para sa Norma Group. Kaya mo bang kontrolin ang merkado ng pagkain dito? Hindi ko papayagang magkamali kayo. Opo. Tara na, mag-uumpisa na ang laban. Huwag ninyo akong bibiguin. Mga minamahal na manonood, maligayang pagdating sa ating paligsahan. Pakipalakpakan po natin, ipakilala natin ang mga kalahok. Nasaan ang mga tao mula sa Lynn's Catering? Mag-uumpisa na ang laban. Bakit wala pa rin ang kanilang kalahok? Nagtatanga-tangahan ba siya sa ganitong event? Isang panalo lang ay nagmayabang na idiskwalipika na Mga minamahal na manonood, 5 minuto na lang bago magsimula ang laro. Wala pa ring dumadating na kalahok mula sa Grupo Lynn. Kung hindi pa rin sila dumarating pagkatapos magsimula, ito ay ituturing na kusang pag-ayaw. Ang tagal nang hindi dumadating ng Grupo Lin, may problema kaya sila? Sino ba ang nakakaalam? Naku, sayang naman. Akala ko pa naman, makikita pa natin ang paligsahan ngayong araw, pero sinong mag-aakala? Ang resulta pala'y ganito ka hindi maayos? Baka naman ang ating Daxia Catering Market ay mapapasakamay ng Grupo Norma? Hindi ko alam. Hintayin muna natin. Mga kababayan, 1 minuto na lang bago magsimula ang mga kalahok ng Grupo Lin. Makakaabot kaya sa huling sandali? Huwag na nating sayangin ang oras. Nakikita kong takot ang batang yon. Alam niyang hindi siya mananalo, kaya kusang umurong na lang. Dahil naantala ang pagdating ng Grupo Lin, ayon sa patakaran ng komite, auto-disqualify ang Grupo Lin sa larong ito. Ang nagwagi ay Teka muna! Sandali lang! tapos na ang oras ng laro. Pakibalik na sa inyong mga pwesto. Handa na bang makipagkumpitensya? Mga sira ulo kayo. Di nyo ba alam na dito kayo para makipagkumpitensya? Ano ang kahihinatnan? Sa isang tulad mong basura, kahit wala akong 5 pandama, kayang-kaya kitang talunin. Mabuti, dahil hinahanap mo ang kamatayan, huwag mong sisihin ako. Ia-anunsyo ng host ang mga tuntunin ng laro. Itataguyod ko ang catering ng Lynn's ngayong araw. Yapakan ang inyong mga paa. Nagkataon, plano ko ring harapin ang lahat, lilinisin ang pintuan para kay Lynn. Heto na tayo. Heto na. Itian Chop. Dragon Slayer. Labing 8 palad na pumipigil sa dragon. Ang galaw ng 2 manlalaro at mga sangkap na napili, sobrang sabay. Mukhang pareho silang gagawa ng putahe, kaya sa laban ngayon, siguradong magiging kapanapanabik ito. Tol, huwag mong isipin na magaling ka na sa ilang teknik lang mula sa Diyosa ng pagluluto. Sasabihin ko, ako rin ay apprentice ng Master Chef. Ha? Tol, tumingin ka. Ano ba ang nangyayari? Isang hampas lupang tulad ni Li Ka-shing. Paano siya naging disipulo ng Diyosa ng pagluluto? Delikado na ito. Nahawa na ang binata sa laso ng karayom.
Gagawin din ni Li Ka-shing ang kanyang panloloko. Mukhang matatalo tayo sa larong ito. Oy, Toad, aminin mong talo ka. Alam ko lahat ng galaw mo. At nalason ka na rin ng neurotoxin ko. Hindi ka Dahil gusto mong aminin kong talo na ako't pangarap lang, ha 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 ha. Pinipilit mong gamitin ang lakas loob sa pag-apoy. Kaya sumabog ng maaga ang lason sa katawan mo. Hanggang kailan mo kaya titiisin? Kung ganon, sasamahan na kita. Guro, mag-ingat kayo. Hindi ko akalaing mawawala ka sa larong ito. Kung ganon, isasama na kita sa impyerno. Paano ito nangyari? Hindi ka ba nilason ko? Bakit mo nahuli ang palad ko? Dahil nagsinungaling ako simula pa lang. Sa totoo, hindi ka alagad ng Diyosa ng pagluluto. Kalokohan, ako ang tunay na alagad ng panahon. Ano pang paliwanag, kaya kong gawin lahat. Ang mga trick na ipinapakita mo panlabas na anyo lang ito, walang bakas ng Diyos ng pagluluto. Bagkus, mas nangingibabaw ang kasamaan kung tama ang hula mo, ang totoong master mo. Dapat ang eater na natalo noon sa Diyos ng pagluluto. Batang demonyo. Demonyong matakaw. Siya kaya yung nagsalita noon? Tama. Ang maalamat na halimaw, isang henyo sa pagluluto sa loob ng siglo. Pero dahil sa isang maling hakbang, nahulog sa kadiliman nasa industriya siya ng pagluluto noon, ngunit nagdulot ito ng madugong gulo, kung hindi dahil sa pagdating ng Diyos ng pagluluto. Aha, baka ang kasalukuyang mundo ng pagluluto ay magulo na talaga. Hindi ko inasahan ito. Si Lihu pala ay alagad ng demonyo. Hindi lang alam. Magiging katulad kaya ito ng kanyang master? Kaya mo pa bang talunin ang batang demonyo? Hindi ko inakalang makikilala mo ako agad. Ano naman? Ngayon patay na ang Diyos ng pagkain, ni hindi mo man lang maluto, nawala na ang pangunahing sentido ng panlasa. Anong gagawin mo para pigilan ako? Handa na ang mga putahe para sa 2 kalahok. Susunod, magkokomentaryo ang mga hurado at Ang lutong Buddha, tumalon sa pader. Ngunit pinili ko ang pinakamatas na sea cucumber abalone at 18 klase ng sangkap. Dagdag pa ang natatanging paraan ng pagluluto ko at niluto. Talagang napakasarap. Talagang masarap ito. Sakto lang ang init, malambot at malasutla. Lahat ng sangkap ay lutong-luto. Ang lutong Buddha tumalon. Sa pader, nararapat itong tawaging unang sopa sa mundo. titikman ko ito. Hala, kaya pala may tutulad ang halimaw sa rurok ng kanyang lakas sukatan ng galing. Ganap ang pamamaraan. Maaring ituring na level ng state banquet. Oo nga, oo, ha ha ha. Mukhang ang resulta ng laban, hindi na kailangan pag-usapan pa. Ito ang pinakamagandang putaheng nakita ko. Sa tingin ko rin, bakit hindi natin i-announce ang resulta? Mukhang nagkaisa na ang 3 hurado, kaya't ipinahahayag ko ang nanalo sa kompetisyon. Sandali lang! Ito. Amitabha, mukhang nakahanap si Launak ng paraiso. Di ko inasahang makakita ulit ng ganitong putahe. Baka ang espiritong Sora ay isang nilalang mula sa langit? Pakiusap sa mga hurado at guro na punahin ang aking lutuin. Aray. Ang sarap.
Sana lagi akong makakain ng ganito kasarap. Kahit engkanto pa ang ipagpalit, hindi ko ito tatalikuran. Diyos ko, ang sarap. Uy, ganun ba kasarap talaga? Patingin naman ang subo. Ahahaha. Ahahaha, talagang napakasarap. Haha. Isa pang subo naman. Bigyan mo ako. Ako naman. Ako naman. Tikman ko. Magtira ka naman para sa akin. Kakain na ako. Kainin mo na para sa akin. Naku po, Paano nangyari ito? Natalo ba talaga ako? Talaga bang ako ang natalo? Boss, hindi po ito totoo. Si Lin Hu, mandaraya yan. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Hala, boss, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Mabait ka namang bata. Pangulo ng Norma Group, unang gantimpala sa Diyosa ng Pagluluto Competition. Magtatapat. Natalo mo na ang sunod-sunod ang 2 tauhan ko. Karapat dapat ka sa personal kong tulong. Inaabangan ko na ang susunod na laban. Magbibigay ka ng kasiyahan sa akin. Binatang Panginoon, paboritong round na ng Diyosa ng Pagluluto ang susunod kapag tinalo mo si Eric. Ikaw na ang susunod na Diyosa ng Pagluluto. Binatang Panginoon, Binatang Panginoon. Gurong Linghu. Doktor, kamusta ang binatang May lason na sa katawan ng pasyente. Pilitang gumamit ng chi at dugo. Lalong bumilis ang pagkalat ng lason. Nakaapekto na sa halos buong nervous system. Kung hindi maaagapan agad, baka talagang wala ng pag-asa. Ano na ang dapat gawin? Malapit na ang final na laban. Isang hakbang na lang ang layo niya. Duplication. Talaga bang susuko tayo? Kalimutan na ang huling laro. Patunay ng kakayahan ni Spirit Tiger ang paglalakad niya rito. Pwedeng tumigil na sa paligsahan at tutuparin ko ang pangakong puhunan. Patuloy na valid ang usapan. Oy, Ari? Guro, gising na po kayo. Ano na nangyari sa akin? Binata, nangako si Ji-Lu na itutuloy ang puhunan sa grupo natin. Hindi mo na kailangang sumali sa huling laro. Ano po? Ang ibig kong sabihin, pwede ka nang hindi sumama. Sabi ko na nga ba, Naapektuhan na ng lason ang nervous system. Baka hindi na siya makarinig ngayon. ano? Paano na ito? Kailangang operahan agad para may pag-asa. Baka may konting pag-asang gumaling pa. Ano pang hinihintay ninyo? Magmadali kayo at ihanda. Nash, Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Pupunta ako sa laro. Naku, aking munting Panginoon. Ano bang oras na to? Nasa isip mo pa rin ang laro? Dalhin niyo siya sa surgery. Agad. Anong problema? Ano ba ang tama mong ginagawa? At ang mga tip? Butler Ray, nawala na ang kanyang kakayahan sa martial arts. Paano niyo siya pinayagang pumunta sa laro? Ay, sus Mariose. Hindi ko siya pinayagan. Siya mismo ang pumilit pumunta. Hindi ko talaga siya mapaamo. Si Young Master ang pag-asa ng Lin Group natin. Kung may mangyari sa kanya, anong gagawin natin? Paano ko tuparin ang huling bilin ng aking Panginoon? Magtiwala kay Lin Hu. Tiyak na gagawa siya ng mga himala. Hindi ba ito magandang tip? Paano ito naging blankong papel? May mali ba rito? Walang pagkakamali. Ang blankong papel na ito ang sagot. Ang rurok ng pagluluto'y walang daya para manalo sa pag-alis ng lahat ng labis na isip, gawing masidhing pagkain gamit ang puso. mga panauhing pandangal at mga kaibigan, mga binibini, at Ginoo, maligayang pagdating sa paligsahang peak hour. Ang tuntunin ng larong ito ay walang mga patakaran,
pwedeng ibunyag ng mga kalahok ang kanilang galing. Opisyal, nang magsisimula ang paligsahan. Nakita natin si G. Eric na huling chef maingat na piniling piraso ng filet mignon kung tama ang aking hinala. Ang gagawin ni G. Eric ngayon ay ang pinakatampok na putahe sa kanluraning pagkain. Balance. G. Eric. Siya ang nangunguna sa industriya ng Western cuisine noong nakaraang palaro ng Diyos ng kusina. Ganoon ang kanyang ginawa. Nakuha niya ang titulong Diyos ng mga kusinero. Mukhang ngayong labanang ito, ibubungad na naman niya ang paborito niyang putahe. Ngunit ang labanan ngayon, di lang ito laban ni Lin Hu at Eric. Ito'y labanan ng pagkain ng China versus Western cuisine. Hindi lang natin alam anong klaseng putahe ang gagamitin ni Lin Hu. Sige. Tingnan nyo si Lin Hu, tapos na siya. Ay. Di naman gagawa ng sinanggag na kanin si Ling Hu? Kalokohan. Talagang kalokohan ito. Ito'y finals ng pinakamataas na cooking competition. Pagkain lang ng mga tinderong tagaluto ang sinangag. Paano mo ito dadalhin sa kompetisyon? Ito. Gawin mo na lang mismo. Kung matatalo ang Silver Tiger sa laban, magiging sala rin siya sa industriya ng pagkain sa... Bilang pangunahing chef ng dakilang siya, ngunit nakalikha ka ng mababang uri ng lutuin, mukhang ang tinatawag mong Master of Cookery ay walang kwenta. Wala akong malasahan. Paano magkakaroon ng lotus tongue ko sa mundong ito? Hindi matikang lasa. Nagtataka kung anong lasa ang nawawala sa pagkain mo. Pumunta ka sa mundo para maranasan. Ang nawawala ay kailangang hanapin sa mundo. Ano ang nasa mundo? Narinig ko na. Naamoy ko na. Alam ko na kung ano ang kulang sa... Alam ko kung ano ang kulang sa akin. Mga tagapamagitan, hurado, at mga guro. Handa na ako. Ay, naku! Huy, hindi naman yata pareho yon, diba? Laro lang naman ito. Gusto mo pa ring subukan? Papunta na ako. Ano sa palagay mo? Ang galing, tulad ng inaasahan sa finals. Makapal na sausawan at malambot na steak. Sabay-sabay pumutok ang iba't ibang lasa sa bibig. Hindi ito malilimutan. Naku po! Si Ginoong Eric ay dalubhasa sa Western cuisine ang French steak na gawa niya. Maaaring tawaging walang hanggan. Isang kayumanging pagkain sa mundo ng pagluluto. Ang pagluluto ni Ginoong Eric. Wala akong masabi kundi papuri. Hahaha. Ipagpatuloy natin ang pagtikim. Anong kalokohan to? Hindi ako kakain hanggang hindi ka dumating. Oy, sinanggag na may itlog lang to, di ba? Gaano man kasama to, anong magagawa? Hahamunin kita. Ano ang tawag sa ulam na to? Sinangag ng pamilya. Kaya pala. Parang nanay ko ang lasa. Mahirap ang buhay namin noon. Tuwing bagong taon lang ako nakakakain nito. Di raw gutom si nanay. Sa akin niya binigay lahat.
Nung lumaki ko lang nalaman, hindi siya gutom. Lahat ng pagmamahal niya ay akin. Nang maglaon, natikman ko na lahat ng masarap. Pero wala nang katulad ng lasa ni nanay. Di naman masyado, di ba? Tama. Hoy, tikman mo. Ikaw ang tumikim. Nanay. Nangungulila ako. Ano ba ang nangyayari? Anong hinalo mo sa ulam? Bakit sila ganyan? Kung gusto mong malaman, tikman mo. Paano ito nangyari? Bakit nagmumula sa sinangag na di ko kinain ang lasang to? Ang lasa ng lutong ina nung bata pa ako. Linghu, Diyos ka ng pagluluto sa langit noon nang magtagpo ang tatlong daigdig. May kulang na lasa sa mga luto mo, kaya ipinadala kita sa lupa para magpakatao. Ngayon natutunan mo ang tunay na halaga ng pagkain. Kahit pangkaraniwan ang sinangag mo, nadagdagan ito ng init ng pagiging tao. Ikaw ang tunay na Diyos ng pagluluto. Ang Diyosa ng pagluluto ay nagbalik.